Naimbag ni Aldaw kanyayo aming kakabsat and welcome sa Usapang Tito Man. Meron po akong nabasang post dito tungkol sa paglaganap ng fake news. Ito po ay tungkol sa mga fake news na inilalabas ng kampo ni Duterte. Yes po, sa kampo po ng DDS. Dahil aminado naman sila, lalo na po si former President Rodrigo Duterte. Hindi pa man siya presidente ay nagtatanim na sila ng ebidensya, nagtatanim na sila ng intriga. In short, mga intrigero po ang nasa kampo ni ex-President Rodrigo Duterte dahil mula sa puno, si former President nga na aminadong sila ay nagtatanim ng intriga hanggang sa pinakamaliit na vlogger nila. Yan po ang ginagawa nila. Nagtatanim sila ng intriga. At ang pinaka-target nila, si President Bongbong Marcos. Sabi nga dito, if they cannot find a bad story about PBBM, they will make one. O hindi ba? Yan ang ginagawa nila. Wala silang mahalungkat na pwedeng ibato kay President Bongbong Marcos, gagawa sila. Hindi ba inumpisahan yan ni ex-president doon sa presidentiable nung pangpanahon ng eleksyon ng 2022 na meron tayong isang presidentiable na gumagamit ng pinagbabawal na droga na hanggang ngayon yun pa rin, paulit-ulit na issue na wala ng katapusan, na wala naman ang naniniwala, kundi sila-sila na lang. Sa edad ba naman ni President Bongbong Marcos, magdodroga pa yan, tapos natanggalan pa siya ng isang kidney, di parang nag-suicide na si President Bongbong Marcos kung siya ay gumagamit ng cocaine. So yan po ay parte ng fake news factory na ginagawa ng grupo ni Duterte. Hindi nga ba ngayon, ano ang bansag nila kay former President? Father faker. Meaning, in Tagalog, ama ng mga huwad, ng mga peke. Dahil kung yung tatay mismo ay aminadong nagtatanim sila ng intriga, di ganun din ang mga alipores niya, ang mga tagasunod niya. Kaya dapat po tayo magbantay ng mabuti. Dahil kung papansinin nyo, kabila-kabila ang ginagawa nilang fake news. Mula kay ex-president na hanggang ngayon, ang kanyang binabandera pa rin ay meron tayong presidenteng bangag, meron tayong presidenteng drug addict. Nung hindi na masyadong kinakagat yung issue na yon, iniba naman niya, strategy niya. Si PBBM naman daw ay hindi bababa sa pwesto dahil magdideklara ito ng martial law para wala na daw maging eleksyon. Sunod-sunod yan, tinan mo yung mga alipores niya. Tulad nung ginawa nilang fake news kay General Torre na hindi pinalampas ni General Torre at hinabol niya at idinimanda itong si June Abines. Dito naman ngayon, inilalabas nitong isang kokolokoy ba to? Pagmasdan nyo yung mga larawan ni First Lady Lisa Marcos na tila meron siyang black eye sa kaliwang mata. Sa tingin ninyo, magpe-personal appearance si First Lady Lisa Marcos nang ganyan ang itsura niya kung totoo man na siya ay may black eye na sinasabing dahil daw yan sa bugbugan nila ng kanyang asawang si President Bongbong Marcos? Yan ang kinatatakot ko sa innovation na AI. Kung makikita ninyo, kahit yung mga larawan ng mga ating mga ninuno, yung matagal nang namayapa, pwede nilang pakantahin, pwede nilang pagalawin, pasayawin, pwede nilang gawin na gumagalaw at nagyayakap, naghahalikan. So napakadaling gumawa ng fake news. Ang hindi nga lang nagtagumpay na fake news ng grupo ng mga Duterte ay yung polvoron video di umano ng ating presidente na humihitit ng cocaine. Gagawa lang din sila ng fake na video. Halatang fake naman. Ano ba ang akala nila sa mga Pilipino? Hindi marunong mag-discern kung ano ang peke sa hindi. Lalo na ngayon at nalalapit ang 2025 midterm elections at sa halos lahat ng survey, nangunguna pa rin ang mga kandidato ng alyansa ni President Bongbong Marcos. So ano ang dapat nilang gawin? Dapat silang magpakalat ng kung ano-anong kinahitahing mga istorya ng fake news. Kailangan nilang ipakalat, i-disseminate para maniwala ang taong bayan na si President Bongbong Marcos ay isang corrupt na presidente. Hindi lang yan. Hindi ba nagpakalat pa si ex-President Rodrigo Duterte ng balita tungkol doon sa nagbenta daw si President Bongbong Marcos ng gold reserves ng Pilipinas na ni-reject naman ng mga ekonomista. Sinabi nga rito, they reject the claim that Philippines gold reserves sale means it is running out of money. Ibig sabihin, talagang may pagbenta ng ginto, pero hindi dahil sa nauubusan tayo ng pera. Sabi dito, financial analysts in the Philippines have said the central bank's recent sales of gold is part of a routine strategy
to generate profits and manage the country's foreign asset reserves, contrary to misleading social media posts that claimed the move was a sign of financial instability. So anong ibig sabihin yan? Kailangan nila magpakalat ng mga kasinungalingan. Bakit kaya? Dahil gusto nilang bumalik sa kapangyarihan? Hindi matanggap ng kampo ni Rodrigo Duterte na tapos na ang kanyang termino. Wala na siya sa kapangyarihan. Bakit hindi nila mabitaw-bitawan yung kapangyarihan na yan? Tapos ngayon, babalik na rin ang sitwasyon at sasabihin na si President Bongbong Marcos ang hindi bibitaw sa pwesto na tulad ng kanyang amang si Apo Lakay ay magdideklara din ng martial law. Kung tutuusin, kung kailangan gawin ni President Bongbong Marcos yan, isa ako sa susuporta. Dahil inabot ko po yung martial law ni Apo Lakay. At para sa akin, isa yon sa pinaka-safest na panahon at maunlad ang ating bansa. Matapos ng EDSA People Power Revolution na yan, doon nag-umpisa ang pagbagsak ng Pilipinas. Nasalamat sa Diyos, itinalaga niya si President Bongbong Marcos para maiangat tayong muli. Maniwala man yung mga DDS o hindi, pero yan po ang katotohanan. Pinakamagandang yugto ng Pilipinas ay nung nag-martial law nung panahon ni Apo Lakay. Kitang-kita mo ang disiplina sa buong bansa. Yung GAA report na yan, na kine-question nila sa Supreme Court, hindi ka ba magtatanong, bakit yung mga taga-House of Representatives lang ang idinawit dyan sa kaso na yan? Bakit wala man lang isang senador? By cam yan. Ibig sabihin, nagkatuwang yung dalawa, Senado at ang Kamara. So, kung magdidemanda kayo, hindi lang dapat yung mga taga-Kamara. Isama nyo yung mga senador. So, halatang-halata na nanggugulo lang tong grupo ng mga Duterte. Yung pinapakalat ng mga DDS na matagumpay daw yung kanilang mga rally, lalo na dyan sa Cebu, na yung pinakita nilang mga video footage, yung palang event ng Planet Shakers ba yun? Pero pinalalabas nila na ganun daw kadami ang tao na nagpunta dun sa event nila. Sasabihin nila na corrupt si President Bongbong Marcos ngayon. Ano ito nung panahon ng 2017, nung sinabi ni Rodrigo Duterte, hindi ako nagmamalinis. Marami din akong nanakaw pero naubos na. Sabi nga ng ABS-CBN noon, Duterte admitted corruption in 2017. Pero as usual, ano ang pagtatanggol na ginawa ng mga tauhan ni Duterte? Ang sabi, it was just a joke. So panahon pa lang ng pagka-presidente ni Rodrigo Duterte, lahat na lang joke. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang sinasabi nila, joke, joke, joke. So paano ka maniniwala sa isang leader na lahat dinadaan sa joke? Yun ay ayon sa mga tagapagtanggol. Pero galing mismo kay Rodrigo Duterte, I don't buy the idea na joke lang lahat yan. So nung panahon pala ni Duterte, sinabi niya, hindi siya nagmamalinis, marami din daw siyang nanakaw, pero naubos na. Ang sagot ng mga tagapagtanggol, joke lang. Hanggang ngayon, kapag may nasasabi si Rodrigo Duterte, tulad ng mga pagpatay na ginawa niya personally, dahil inamin po yan ni Rodrigo Duterte sa isang congressional hearing. Ano ang pagtatanggol ni Panelo? Joke pa rin yan. Nung sinabing may 15 senador na uutasin para magkaroon ng pwesto yung kanyang mga kandidato, as usual, joke pa rin. So ano yung presidency ni Rodrigo Duterte? Isang malaking biro? So kung pinagbibintangan nilang corrupt daw si President Bongbong Marcos, ano itong naibalita noong 2017? Sabi po dito, in 2017, former President Rodrigo Duterte was named as the most corrupt person of the year, responsible for more than 1,000 extrajudicial killings and various violations of human rights. According to the Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP's Person of the Year Award points out and recognizes the people, particularly most politicians, who did the most to wreak havoc around the world through organized crime and corruption schemes. So dito nga po sa data na nakita natin, every year po naglalabas sila ng most corrupt person. And in 2017, yan po ay napunta kay Rodrigo Duterte, former President of the Philippines. Pero ito ay dininay ni Duterte at sinabing hindi siya corrupt. Dahil ang pagdidinay niya, what are my sins? Did I steal money, even just 1 peso?
my only sin is judicial. Hindi ba? Sa kanya mismo nanggagaling ang mga pag-amin. Tapos sasabihin nila, ito daw kampo ni President Bongbong Marcos ang nangunguna sa pagpapalaganap ng fake news. Aba, hiyang-hiya naman kami sa inyo. Kung ang tanging kasalanan ni Duterte ay yung EJK, bakit siya ba pupunta sa 2017 Person of the Year Most Corrupt? Ano ang dahilan kung bakit napunta kay Duterte ang 2017 Person of the Year in Organized Crime and Corruption? Yan po ay para sa kanyang brutal human rights abuses in the course of his war on drugs. As many as 12,000 people are believed to have been murdered in the course of that war. So bago magbintang ito mga DDS na si President Bongbong Marcos ang most corrupt, mag-research po muna kayo ng konti at makikita nyo na tumatalbog pabalik sa inyo lahat ng inaakusa ninyo kay President Bongbong Marcos. So dahil sa pagtindi ng pagkalat ng fake news, kahit na ang ating presidente na nananahimik lang at pinababayaan lang yung mga fake news na yan, ay umaalma na rin ngayon dahil sumosobra na po ang paglaganap ng fake news na nanggagaling sa kampo ng mga DDS. Kaya marami po ang natuwa nung itinalaga si Attorney Claire Castro bilang PCO Undersecretary. Dahil kung papansinin ninyo, ilang araw pa lang siyang nakaupo, pero talaga pong hindi niya pinababayaan, hindi niya pinalalampas ang mga fake news na galing sa grupo ni Duterte. Sana magkaroon pa tayo ng mas maraming opisyalis tulad ni General Torre, ni Attorney Claire Castro. Kaya kailangan po tayong magbantay, maging mapagmatsyag tayo. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa grupo ng mga DDS. Lalo na at ang pinakapuno nila, si ex-President Rodrigo Duterte, ang aminado na hindi pa siya presidente ay gawain na nila ang magtanim ng ebidensya. Kahit na anong gawin nilang pag-deny at sabihin na yun ay noon pa, ngayon ay hindi na, sino ang maniniwala? Kung noon nga hindi ka pa presidente, nagawa ninyo na magtanim ng intriga, lalo na kaya ngayon nung ikaw ay naging presidente, na lalo pang umigting ngayon na wala na kayo sa pwesto pero pakiramdam ninyo, kayo pa rin ang presidente ng Pilipinas. So, ito po ang panahon kailangan nating manindigan at kalabanin ang mga fake news na pinapakalat ng grupo ni Duterte. Well, hindi naman siya tatawagin na father faker for nothing. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, ti Agnina.